Sabi nga ni Sir Shirley, mukhang maraming appointment dito. So, dahil nakita po, pumunta po kahapon sa doon po sa kanila. At nagmamadali ako dahil may kausap po. Susundurin ko yung isisya dito po sa Pilis dahil meron po silang reunion at ating nakasama sa trabaho. Before po yun ay may dumating po mga missionary galing po ng California noong nakarang araw. At kailangan po, sabi niya, natitingnan po namin yung church sa Inigan. So kami po ay nagpapangka pa hanggang ngayon doon dahil yun lang po ay operational na po doon sa pinuntahan namin. Kaya salamat ako sa Panginoon dahil tinignan po nila yung church natin sa Inigan at yung Amerikano po ay tuwan-tuwa. Ngayon ko lang nakita si yung mga papangalan sa tagal, di ko na Joan at saka si Cedric, kasama yung baby. At purihin ang Panginoon dahil sa kabila po na ang dami po nating kaabalahan sa buhay, ay meron po tayong pagkakataon na marinig ang salita ng Panginoon. Siguro maninibago kayo sa message ngayong umaga kasi actually lahat yung message nito ay pangkabataan. Kasi sila po yung mga nakaka-relate. Pagdating sa internet, pagdating sa computer, napakagaling ng mga kabataan. Kaya sa mga matatanda, i-open po natin yung ating isip. Na ito po ay isang napakahalagang paksa sa ating kapanahunan ngayon. Meron po akong bibigay sa inyo. Meron po akong bibigay sa inyong words, tapos sasabihin nyo kung ano po ito. Sabi niya po, 300 meters turn left, turn right. Ano po yun? Sino yung nagsasabi nun? Yung Waze. Ano pa? Yung isa? Google Map. Dati, ang ginagamit noong time pag naliligaw ka ay compass. Pero ngayon, ang ginagamit ko ay makabago na Waze. Ituturo ka. Pagka ayaw mong sumunod, nagagalit sa'yo. Ganun na po ngayon. One time po ay may nagpakasal. Kapatiran po natin dito. Tagapasig po naman sila, pero yung venue po ng kasal ay parting Cavite. At nung kami po ay magpunta para ikasal, yung oras po namin ay alam namin darating po kami doon sa oras ng kasal. Ang mabigat po, pareho kaming pastor na magkakasal na hindi po kami marunong gumamit ng Google. Hindi po kami marunong gumamit ng Waze. Alam niyo po, yung kasal po nung dumating kami, kaya pala tawag yung coordinator sa akin, Pastor, nasan na kayo? Late na po kami ng 2 hours doon sa kasal. Alam niyo po, lahat ng tao nung dumating kami, galit na galit sa amin. Ang sama po nagtingin sa amin. Nung ano na yun, ang time na yun. Yun po yung benepisyo pag marunong pag gumamit na isang bagay. Marami kang kayang i-establish, hindi ka na-insecure sa buhay. Kaya napakahalaga po ng Google. Ako po pagka nag-drive kami ng misis ko, madalas pag kami dalawa magkasama, lagi ho ako nahuhuli. Pupunta lang ho kami ng Pag-ibig, nahuli pa ho kami. Kasi ang hirap po ng dalawa yung driver. Sabi ng misis ko, dito tayo dumaan. Sabi ko, dito tayo, nasa gitna ho kami. Nakita kami ng ibig. Teka nga, nasaan pa kayo pupunta? Diyan lang ho sa Pag-ibig. Naku, isabi na hindi malaman kung kaliwa-uanan yung pupuntahan nyo. Sabi ko sa asawa ko, ako nga lang ang driver kasi pag tayong dalawa madalas tayo nahuhuli.
Ano po yung nais kong ipunto dito? Bago po natin basahin ang salita ng Panginoon, tayo po muna ay manalangin. Ama namin Diyos, nagpapasalamat po kami sa iyong kabutihan sa aming buhay. Nabagaman, abala po kami sa maraming bagay. We cannot manage our time, O God, pero tinuturuan mo kami na pahalagahan po namin yung araw na ito at sambahin ka namin, Panginoon, at purihin ka namin sapagkat ito po yung napakagandang plano mo sa aming buhay. Pagpalain mo po yung mga salitang aming pag-aaralan, pag-uusapan sa umagang ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Meron po dyan na meron nakalagay na sabi doon, may Google Map ka ba? Sino po dito ay walang cellphone? Kilala ko yung walang cellphone dito. Maliban kay Sister Bergie at saka kay Sister NC. No? Ang sabi niya, nawawala kasi ako. Pakitype na rin pangalan ko, baka sakaling mahanap mo ako. No? Isipin po ninyo, no? Napakahalaga pala ng Google Map. No, ngayon po, napakadaling i-trace yung mga kamag-anak mo na hindi mo nakikita for so many years. No, ang dali nang hanapin ngayon kasi meron ng, ano ba tinagamit to, Pastor Raul? Pagka naghahanap ka ng mga nawawalang tao, pwede man Google Map no? Facebook, ano ho, napakadali na. Yung mga ilang taon mong hinahanap, makikita mo. Pero kung titingnan po natin, i-apply po natin sa ating sariling buhay, marami po tayong pangangailangan pagdating sa paghahanap. No, naghahanap po tayo, sabi nga dito, help, sino nga ba ako? No? Even tayo, sometimes hindi na natin kilala yung ating sarili. No? Hindi na natin kilala. Sabi nga dito, who am I? Sino nga ba ako? No? Alam niyo po, sabi niyan, importante na malaman natin ang sagot sa tanong na ito. Napaka-importante na malaman natin yung sagot dyan. No, bakit po? Sabi dito, when we grasp the answer to the question, who am I, then we can live our lives to the fullest. On the other hand, kapag hindi natin alam kung sino tayo, we will fall short of living the life God has prepared for us. Pag hindi mo kilala, hindi mo alam yung sarili mo, ang daming mga bagay naman mismo at hindi mo pwedeng malakaran yung buhay na gustong ng Diyos na lakaran mo. Alam mo, mayroong inihanda ang Panginoon sa atin. No? Hindi po ako magsasayang ng panahon, hindi po ako magpapasok kung walang inihanda ang Diyos para sa akin. Kasi marami po tayo na, minsan nga hindi natin alam, ano ba yung future ko? Pumupunta pa tayo sa manghuhula. Sino dito pumupunta sa manghuhula? No? Ano ba tawag doon sa ibang katawagan? Fortune teller, yung nagsasabi ng magiging milyonaryo ka, darating ang panahon. Pero napakahirap maging milyonaryo na wala kang ginagawa. Di ba? So, sabi po ng Isaiah chapter 53 verse 6, tayong lahat ay tulad ng mga tupang naliligaw, nagkanya-kanya tayo ng lakad, ngunit ipinataw ni Yahweh sa kanya ang kaparusahan, tayo ang dapat tumanggap. Simula po ito na ang tao ay magkasala. No? Ang ganda ng plano ng Panginoon sa halamanan pa lang ng Eden, ay tinignan, ginawa ng Diyos lahat, nilikha niya lahat. At ang sabi niya doon sa tao, pamahalaan mo yung lahat ng bagay. So, ang ganda, na inihanda ng Panginoon lahat eh. Handun na yung pagkain mo, handun na yung lahat. No? Pero nang magkasala ang tao, ang sabi lahat mo na forfeit yung preparation at plano ng Diyos sa buhay ng tao. Kaya ang ginawa po ng tao, sabi doon, lahat tayo ay tulad ng mga tupang naliligaw. Pag naliligaw ka, anong ginagawa natin? Di ba naghahanap tayo ng isang bagay na kung saan ay gusto natin bumalik doon sa dating pinanggalingan natin. Ganun po yung tao. Dahil sa gusto ng tao makabalik doon sa relasyon na yun sa Diyos, nagtayo po ang tao, kaya nga mayroong relihiyon eh. Dahil akala po ng tao, yun po yung pabalik, papunta sa Diyos. No? Kaya nga po mayroong mga aral na magpakabait ka lang, makakabalik ka sa dating buhay
buhay mo, sa dating relasyon mo sa Panginoon. Yan hindi po yun yung naging solusyon. Kaya tayo, marami po tayong paghahanap sa buhay kasi naligaw po tayo. Sabi doon, nagkanya-kanya po tayo ng lahat. Dahil sa ating pagkaligaw. Meron pong isang tao na naligaw sa gubat. After 3 days, ay pagod na pagod siya. Nakakita po siya ng napakaliit na liwanag. Tinignan po niya yun habang siya'y naglalakad. Tuwa-tuwa siya dahil kahit maliit nakita siya ng liwanag. At pagdating po niya doon ay meron po isang tubo. Kaya pala may liwanag, merong maliit na ilaw. At sabi niya, tuwa-tuwa siya. Dahil sabi niya, sa tagal na naligaw ako, nakakita ako ng liwanag. Sabi po dito, when you know who you are secured. Kung kilala mo kung sino ka, secured ka. Bakit secured ka kung kilala mo? Kasi may tiwala ka sa sarili mo eh. Sabi dito, when we can easily get insecure, especially when we meet someone who's better or has nicer clothes or more expensive things than us. Minsan ang dami nating, sabi natin, diba, meron ka na sa bahay na ganito, meron ka ng washing machine na ano ba tawag doon, yung hindi pa high-tech, no? Yung naman nagbabanlaw ka pa, intayin mo muna, pagkatapos mo ng mga kilaba, ililipat mo dito, magbabanlaw ka pa. Nakakita ka ngayon ng front doon, na washing machine. Sabi, bibili rin ako niyan, no? Tapos, tama-tama, kumatok sa tindahan mo yung Bombay, sabi niya, ate, utang ka sa akin. Sabi mo, yun yung pagkakataon na nakabili na ako ng washing machine na front doon. No, yung isasampay mo na lang. No? Ang dami mong insecurities pag di mo kilala yung sarili mo. Totoo po ba yun? Pag di mo kilala yung sarili mo, kahit yung sarili mo, hindi mo pinagkakatiwalaan sa isang magandang desisyon na buhay mo. Sabi dito, pero kung alam natin kung sino talaga tayo, we will feel secure about who we are and what we have. Kung kilala mo yung sarili mo, wala kang insecurities dahil alam mo kung sino ka, no? At alam mo kung anong meron ka, masaya ka sa ganun. Ako nga, sabi ko nga hanggang ngayon, nag-aantay pa rin ako sa nangako sa akin. Pastor, hindi ko talaga makakalimutan. Pag ako yumaman, ibibili kita ng kotse. May kulay pa po, kulay pula. Ang malaking problema hanggang ngayon, kaya hindi ko niya mabili at maibigay ang kotse, hindi pa po siya yumayaman. Alam niyo po, pag ang Panginoon nangako, tapat siya sa pangako at kaya niyang gawin yung kanyang ipinangako. Yun po yung Panginoon. Yun po yung Diyos na ating dapat hanapin. Kaya niya ibigay. Meron kasi mga tao na sincere naman sa pangako. Pero yun nga, wala silang kakayanang ibigay yung pangako. Meron namang may kakayanang ibigay yung pangako, pero hindi naman sincere doon sa pangako niya. Pangalawa po ang sabi, when you know who you are stable. Sabi dito, society will continue to tell us or even distort who we should be. If you don't know who we are, magiging mahina ang pundasyon natin. Kung hindi po natin kilala yung sarili natin, hindi po stable even our decision in life. Totoo po yun, kasi ang hina, bakit sumasabay tayo dun sa trend? Alala ko yung aking, meron po akong pamangkin. Anak ng pamangkin ko. Hindi alam ko ano yung gusto eh. Nag-aral po sa magagandang eskwelahan. Ang tatay niya, yung pamangkin ko, ang business sila. Yung ba nagdi-deliver ng mga yelo, yung ice. Ito ba yun? Yung binibenta sa 7-Eleven. Siya po, meron siyang mga kliyente na lahat po ng mga fast food sa Montalban, tinatayo yung fast food sa Montalban. Alam na niyo, pag may nagtatayo doon ng building, magtitinda to. Pupunta niya niyo, wala pang tindahan. Meron po siyang kaisa-isang anak.
Ah, sabi nung anak, ang kanya pong pakilala sa kanyang mga kaibigan, siya po ay mayaman. Siya po ay mayaman. Palibasa, nag-iisang anak. Pag sinabi ng anak na ibili mo ako ng t-shirt, worth 1,500. Yung pamangkin ko, palibasa, sabi ko, mahal ka ng t-shirt na anak ko, jacket ka, ganito ka man. Sabi niya, nag-iisa lang yan. Yung kanya pong mga kasabayan na pinsan, ito pong nakaraan, di pa graduation. Gumraduate na po, lahat po ng kanyang gumraduate na ng college. Siya po hindi nakakaalis sa first year college. Hindi po siya nakakaalis sa first year college. At sabi niya, ako lang naman mag-isa, kaya binuntis ko na yung aking girlfriend, ayun, may ako na kayo. Grabe, sarap po, tuman. Nagmalaki pa eh. Sabi ko doon sa pamangkin ko, alam mo, kahit ubusin mo lahat ng yelo sa planta, kung ganyan ang anak mo, hindi niya kilala, hindi niya alam yung kanyang sarili, may hirapan ka lang. Hindi niya alam kung anong nag-aaral po sa maganda lang po yung eskwela na pinapasukan niya. Kailangan hindi niya tatapusin yung first year, lilipat na naman. Sabi ko, tama-tama. 10 taon, walang tatapusin niya anak mo sa kolehiyo pag ganyan. Hindi alam pag di mo alam, yung buhay mo hindi ka stable. Bakit? Sabi dito, we will be easily swayed by what trending. Kung ano yung uso. Sino dito yung nanonood sa mga kabataan? Gusto mo kausap ng mga kabataan ito. Sino yung sikat na yung mga kababaihan na yung sumasayaw, kumakanta? Umari sila, hindi niya nakilala. Sikat na sikat. At alam niyo po, feeling ng mga kadalagahan. Sabi ko nga, grabe, initilian. Sinusubaybay ang panganigyawan yun. Di ba? Walang sariling identity, kaya kung ano yung trending, yun po yung ginagawa. Sabi, by other people, by isipin mo kahit advertisement lang, nadadala tayo. No? Kasi sabi dito, by what society tell us, when we know who we are, hindi tayo matitinag, mababahala, at madadala. No? Dapat sa mga Kristiyano, mga kabataan, hindi tayo nadadala kung ano yung trend. No? Bakit? Dapat tayo spiritually equip ang marami sa atin. Marami ngayong napapahamak sa mga kabataan kasi hindi stable yung isip. Totoo po yun. Alam mo, sabi ko nga, yung isang danger na natutunan ng marami kabataan ngayon, lalaki, babae, alam mo kung ang ganda naman sana pakinggan. Kasi sinasabi, kung doon ka masaya, doon ka. Hindi ba? Kahit mali, dahil doon masaya, ginagawa ko yung gano'n. Nakakalungkot. At ang isa po, hindi nila kayang harapin minsan yung consequence ng mga pagkakamali. Kaya marami pong nagkukumit ng suicide. Bakit? Hindi nila kayang harapin. Hindi stable yung kanilang paninindigan. Hindi stable yung kanilang pananampalataya. Kung kilala mo kung sino ka, when you know who you are, you can help others. Kung kilala mo kung sino ka, kaya mo tumulong sa iba. Bakit? Lahat naman po tayo gusto nating maging magandang example. Di po ba? Lalo na sa mga mas bata sa atin. Pero nakakatakot. Natatakot tayo dahil baka yung feelings natin hindi tayo worthy. Kasi hindi tayo security. No? Ito gagawin ko to. Nakita niyo yung mga tao na mayroong advocacy sa buhay? Sino nakakilala kay Congressman nito? Usita. Follower ako nun eh.
Pagka mayroong kasong inaano yun, tinitingnan ko, yung mga pinuhuli sa LTO, yung mga injustices na pinukuhanan ng lisensya ng mga pulis, no? Bata pa lang, sabi niya, hindi trabaho ng congressman na ipagtanggol yung mga taong ganito, pero sabi niya, advocacy ko kasi ito. Simula nung ako'y pulis, ginagawa ko na to. No? Ganun sana yung mga tao, no? Sabi nito, to know what a gadget or equipment can do, we need to ask its creator. No? Dapat ito tayo, no? And look its manual. Dapat ito tayo mga tao na para malaman natin yung ating mga sarili, tayo po ay merong creator at meron tayong manual na sinusunod sa ating buhay. No? Hindi po kung ano yung uso, yun din po tayo. Naalala ko yung buhok nun, yung pumpkin, yung dito lang sa gitna, tapos pataas ng ganon. Eh, grabe ang daming mga kabataan na papagupit ng ganon. Tapos yung mga kabataan, nauso nung 19, ilan ba yung brother ko, nauso yung mga mahahaba ang buhok. Diba? Ang mahaba ng buhok, ang dami ng mahahaba ang buhok. Yung nauso yung pantalon na pag naglalakad ka, linis na linis yung kalye dahil parang nawawalis ang gano'n sa lapat ng mga pantalon. O nakakatuwa eh. Nakapagsuot din ho ako noon eh, nang siguro mga 1980s. Siguro 18 years old ako. O, tapos yung polo na ang luluwag. No? Nakapagsuot. Yun po, no, makikita natin doon, hindi po yun disenyo ng Panginoon sa atin. No? Una, nilikha tayo ng ating Diyos. Our Creator is God and our manual is called the Bible. So what does the manual say about you and me sa ating mga identity? Dapat kilala natin yung sarili natin. Dapat alam natin ano ba yung tama, ano ba yung mali. Sa panahon natin ngayon, hindi na alam ng mga marami kung ano yung tama o mali. Basta kung saan ka masaya. Saan ka masaya, doon po ang marami. Ano ba sinasabi ng Bible about our identity? Pag sinabi ng identity, yung pagkakilanlan sa atin, iba tinatawag sa atin yung ID natin, sa our identity. Naalala ko yung sabi ng anak ko. Sabi niya, sabi niya, sa Qatar, hindi ubra yung ginagawa ng mga kababayan natin. Sabi niya sa Qatar, meron siyang pinsan, nagda-dive sila doon. Pagda-dive sila nung oras na yun, nakatulog yung pinsan niya. Naaling pumatan, sumakay sa sasakyan, dire-diretso, nabiting the red light. Alam niyo po kung magkano yung fine sa kanila, beating the red light, 60,000 pesos sa pera natin. Siya po, nakapag-park po siya doon sa, di ba, may mga disabled, yung mga natawag ko yung parking nila, di ba, may nakalagay na mga PWD. Nakapag-park po siya doon. Alam niyo po, ang pinay niya is 15,000 pesos. Ngayon, paglabas mo, lalabas ka na ng Qatar, mayroon kang identification card na ibibigay sa'yo. Pagkaanon, sasabihin, hindi ka pwede lumabas, may kaso ka. May babayaran mo muna. Ganun po kahalaga yung identity dapat. Yung identification natin, yung pagkakilala sa atin. Sino nga ba ako? No? Number one, you are not an accident. Hindi ka aksidente kung bakit nakaupo ka ngayon dyan. Kung bakit nakikinig ka, hindi aksidente po yun. Anong sabi ni Lord? Sabi niya, I am your creator. You were in my care even before you were born. No? Sabi doon sa talatang yun, ang sabi po ng Isaiah, sabi ng Isaiah, ang Diyos na si Yahweh ang lumikha ng kalangitan, nilikha niya din niya ang lupa at nagbigay buhay sa lahat ng bagay dito sa lupa. Kaya sinabi ng Diyos na si Yahweh sa kanyang lingkod. No? Hindi po pinlano lahat ng Diyos.
Kung bakit nakaupo ka, kung bakit nakikinig ka ng salita ng Panginoon. Yes, it's right. We were not conceived by accident. Iniisip ka ng Diyos. No? Produkto ka ng pag-iisip ng Diyos. We are a product of mind of God. No? Sometimes walang kabuluhan sa atin yung ating buhay. No? Pero alalahanin po natin, hindi ka aksidente kung bakit nandyan ka. Produkto ka ng plano ng Diyos sa kanyang paglikha. Sabi nga dito, bilang ang dami ng buhok mo. Sino nakabilang sa atin ng buhok natin? Ako nga, hindi ko mabilang. Ako, hindi na lang. Hindi ko pa mabilang yung buhok ko. Paano pa kaya yung mga kapalang buhok? Pero bilang ng Lord yan. Kilala ka ng Diyos mula sa loob hanggang sa labas. At nilikha ka ng Diyos ang dahil sa pag-ibig ng Diyos. No? Hindi po suntok sa buwan ang Diyos. Planado lahat hanggang sa minutong ito habang kayo ay nakikinig ng salita ng Panginoon. Pinlano ng Diyos. You are not an accident. Sabi nga nila, di ba usong-uso yung kasabihan ng putok sa buhok, mga ganyan. Hindi po totoo yun. Lahat ng pangyayari sa buhay ng tao, may purpose ang Diyos, may plano ang Diyos. Kaya lang, minsan, hindi po plano ng Diyos yung nagagawa natin. Patandaan po natin, we are not an accident. Pakisabi mo nga sa katabi mo, hindi ka aksidente. No, nanabuo ka. Alam mo po, sino na nanonood nung video ni Nick, yung Life Without Limbs. Putol yung kamay, putol yung paa, putol po yung dalawang paa niya, putol ito lahat. Meron lang lumabas sa tatlong daliri nakapatong dito. Ang sabi niya, kung hindi ko maintindihan ang buhay, magagalit ako sa nanay at tatay ko kasi grabe putol lahat eh. I-search po ninyo sa internet. Napunta pa po dito yan sa atin sa CCF. No, nagsalita po dyan sa CCF. Sa Christ Commission Fellowship sa Ortigas. No? Kung hindi sabi niya tanggap ko, o hindi ko alam yung plano ng Diyos sa buhay ko, sa magulang ko, galit na galit ako, bakit ako pinanganak na ganito? Sabi nga ng Muslim, sabi ko, pinanood ko sa kanya yung video. Tinawag ko yung Muslim, katabi namin sa palig. Tingnan mo to, sabi mo. Sabi ng Muslim, ang galing kuya. Sabi niya, kung dito sa Pilipinas, kung Pilipino yan, patay na yan. Kasi nga naman, paano ka mabubuhay? Putulong kamay, putulong pa, mag-isa kang namumuhay. Pero sabi niya, naintindihan ko, I am not an accident. Hindi aksidente na nangyari sa buhay ko ito. Dahil ang purpose ng Panginoon sa akin, ihayag ang kabutihan at kapangyarihan ng Panginoon in spite na wala akong kamay, wala akong paa. Dapat alam natin yung purpose at plano ng Panginoon sa buhay natin. Ang sabi ng Isaiah 42 verse 5, ang Diyos na si Yahweh ang lumikha. No? Ng kalangitan, nilikhain niya ang lupa at nagbigay buhay sa lahat ng bagay dito sa daigdig. Pangalawa po, ang sabi po, you are God's masterpiece. No? Ano po yun? No? Ang sabi ng talata, ang sabi po ng Ephesians chapter 2 verse 10, kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos, at sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa na inihanda niya nung una pa matupang gawin natin. No? Kaya pala, no, nilikha tayo ng Diyos. We are God's masterpiece. Sabi nito, God Himself made us His very own hands and give us life from His own breath. Nilikha ka, alam niyo ba, pinakamahalaga kang nilikha ng Diyos. Pinaka-importante kang nilikha ng Diyos. Tuwang-tuwa ang Diyos habang tinitingnan ka, habang nililikha ka ng Diyos. Actually, hindi lang Diyos ang naglikha sa atin. Ang sabi ng Genesis, let us
our image. Kailangan pa ng Diyos yung katulong. Kailangan pa ng Diyos si Jesus Christ para gawin tayo. Tapos pag-aalam pa sa salamin, pinagsisisihan mo mabuti kung bakit hindi matapos ang ilong mo. Kaya ka? Tuwan-tuwa ang si Lord sa'yo, tapos ikaw mo asiwang-asiwa sa ilong mo. Kailangan mo pang ipatawos, kailangan mo pang gumastos. Nung ginagawa ka ni Lord, tuwan-tuwa siya, tinitingnan ka. Ang tingin niya sa'yo ay perfect. Tapos ikaw, ang dami pinagsisisihan sa buhay, titingnan mo yung balat mo, pati ako ang itim, dami ko maputi dyan. Hindi na lang pare-pareho. Noong una, hindi ko matanggap na nawalan ako ng buhok eh. Kasi dati, malabuho yung buhok ko na ako'y binata. No, nagkakaedad ako ng 19, 18. Tinitingnan ko yung picture ko, sabi ko, maganda naman pala yung buhok ko. Sabi ko, ba't kaya naubos? No? Noong time na yun, ako na yung nagtrabaho. Ito yung matutulog ako, pinapukasan, pag-isip ko, dami sa unan. Pero mga kapatid, sabi ko, tinanggap ko na. No? Sabi ko doon sa kasama ko sa trabaho kalbo, sabi ko, ayaw mo yung panunukso nila, inaintay sa US, ang daming kalbo doon. Pag nag-upload tayo, sabi ko, isa tayo sa iton. So sabi ko, so when God looks at us, He looks at us with pride and joy. Isipin mo, nung tinitingnan ka ni Lord, andun yung pride ng Panginoon na napakaganda ng nilikha ko, perfecto, andun yung saya. No? Bakit? Sabi niya po, we are His masterpiece, He is proud of us, and He is satisfied with us. Satisfied ang Panginoon nung nilikha ka niya yun. Ikaw yung pinakamaganda na nilikha at pinahalagahan ng Panginoon. Alam niyo po kung bakit? Nung magkasala ng tao, dahil sa pagmamahal niya sa atin, hindi tayo magawa. Namatay siya doon sa krus. Dahil nagkasala ng tao. Alam niyo po, pag binasa mo yung Genesis, wala sa isip ng Diyos na mapahiwalay ang tao. Doon pa lang sa paglikha, pagkatapos na likhain niya lahat ng bagay, ang sabi niya, mayroong kulang. Dahil sabi niya, likhain natin ng tao ayon sa ating nais. Pagkatapos ng nilikha, nilagay niya ang tao doon, at sabi niya, amahalaan mo lahat ng mga bagay mo. Kaya nga lang, insan to say, nagkasala po yung tao. Hindi po nangyari yung plano ng Panginoon sa kanyang buhay. So, kinakailangan pa mamatay yung Panginoon sa kanya. Kaya sabi niya po, God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. No? Dahil na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, ibinigay ng kanyang anak. No? Anong purpose? Para maibalik ang tao sa plano ng Diyos na makasama, magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ganun ka kamahal ng Panginoon. Ganun tayo kamahal ni Lord. Even yung kaisa-isa niyang anak. Because why? We are God's masterpiece. Nilikha tayo ng Diyos. Pangatlo po, ang sabi po dito, you are created in God's image. No? Nilikha ka sa larawan ng Diyos. Sabi niya, sabi niya, Pastor, di kasing guwapo ko pala ang Diyos. Kasi we are created in God's image. Hindi po yun. Nilikha ka ng Diyos na walang kasalanan. No? Nilikha ka ng Diyos na perfecto. Nilikha ka ng Diyos na may galak sa puso. No? Sabi niya dito, God so all that He had made, and it was very good. Walang nilikha ang Diyos na hindi niya gusto. Kaya huwag natin isipin na nung nilikha tayo ng Diyos, nagsisi ang Diyos, hindi po. Nagsisi ang Diyos nung ang tao ay nagkasala. Nanginayang siya. No? Hinayang siya. Bakit hindi dapat mapupunta? Pinano ba ni Lord na mapunta ang tao sa impyerno? Siguro sasabihin niyo, Pastor, bakit nilalang ng Diyos ang impyerno?
Alam niyo po, ang impyerno para kay Satanas lang yan. Kanya nga lang po, siyempre si Satanas, papayag ba naman walang kasama? O kaya nagdadamay siya, no? Para may kasama siya. Pero tandaan po natin, walang nilikha ang Diyos na hindi niya gusto, na hindi maganda, hindi nilikha ng Diyos na palpak, na aksidente, hindi ayon sa standard ng Diyos. You and I were created in none other than God's own image. Kung gaano mabuti ang Diyos, gano'n nilikha ang tao. Kung gaano masaya ang Diyos, kaperpekto ang Diyos, una gano'n ang tao. Alam niyo po, nakakapangilabot yun. Kasi yung blueprint natin ay galing mismo sa image ng Diyos. Alam niyo po yung blueprint, pag nagpagawa ka ng bahay, di ba? Magpapadrawing ka sa mga architect, engineer, pas makikita mo hindi bayari yung bahay, parang iniisip mo na, ito maganda yung bahay. No? Nang pag nangyari na, ganito na kaganda yung bahay. Yun po yung blueprint. No? Na tinatawag. Tayo, ganun yung pananaw sa atin ng Diyos. Isipin po ninyo, sino po yung kalapak-dapak sa Diyos? Wala. No? Lahat tayo nagkasalo. Nasabi ng Romans, walang matuwid, wala kahit isa. Lahat tayo hindi ka nakabot sa kaluwalhatian ng Diyos dahil sa kasalanan. Pero dahil sa kasalanan na yun, mas lalo tayong minahal ng ating Panginoon. Dahil alam na mayroong pagkukulang at kailangan pumuan nyo ng pagmamahal ng Diyos. Tingnan po ninyo, sabi dito ng Genesis chapter 1 verse 31, pinagmasdan ng Diyos ang lahat ng ginawa at lubos siyang nasiyahan. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga, iyon ang ika-anim na araw. Lahat, no? Lahat ginawa ng Diyos, nasabi nasiyahan ng Diyos eh. Doon sa paglikha na yun, doon kayo ilalagay ng Diyos. Doon sa creation na yun, doon kayo nilagay ng Diyos. Sabi ko nga, kung hindi kayo nagkasala ang tao, palagay hindi ko makikilala si Brother Tony. No? Si Brother Joel, si Brother Remy, hindi tayo magkakilala. Pero napakabuti ng Panginoon. No? Bagamat nagkasala ang tao, para lang tayo magkakilala. Pero kailangan mamatay. Yung unang nagmahal sa atin. Wala tayong pwedeng yung pagmalaki sa Panginoon. Kaya ibinabalik ng Panginoon, sino ba kayo sa harap ng Panginoon? No? Sino ba tayo? Ano ba ang tao para pag-uulan ng pagmamahal ng Panginoon? Ulitin ko po, una, ano po una? Ito po pinakabahan din. Una, you are not an accident. Tandaan natin, tuwing naharap ka sa salamin at sasabihin mo sa mukha mo, you are not an accident. Sino po sa ating gumagawa no tuwing umaga? Sino po sa ating tuwing umaga nakaharap sa salamin? Wala po. Sino tuwing umaga nakaharap sa cellphone? Yun. Sabi ko, dami. Yung camera nyo, balik ka rin iharap nyo sa sarili ninyo. No? At sabihin nyo, you are not an accident. Pangalawa, sabihin po natin, you are God's masterpiece. Lord, alam ko ginawa mo ako, pinag-isipan mo ako mabuti. Alam mo tayong mga Pilipino, ito po yung totoo, tayong mga Pilipino, napaka-conscious natin sa ating kulay, no? Di ba? Sa ating ilong. Saan pa ba tayo conscious? Ha? Sa katawan. No? Alam niyo po, sa totoo lang, pinanonood ko minsan may napapanood, mga Bombay. Ang Bombay ang tataba. Di ba? Ang lulusog ng mga Bombay yan. Sino dito sa inyo may lahing Bombay? Ang tataba ng mga Bombay, pero they are not conscious sa kanilang katawan. Kaya nga po meron nangyari. Meron pong isang
pumunta po siya sa India. No? At itong missionary na ito, nakakonvert po siya ng isang kumbay, Indiano. Galit pala sila pag sinasabing kumbay. Indiano, no? Sa buong pangangaral niya, ng salita ng Panginoon, isa lang naniwala sa kanya, isang Indiano lang. At itong Indiano po ay teacher. Teacher po yung kanyang profession. At siya po ay mayroong isang maliit na tutorial center. At siya po ay mayroong maliit na tindahan. At nung siya po ay tumanggap sa Panginoon, buong community hindi po siya kinakausap. Mga kapitbahay niya, wala na po kumakausap sa kanya. Yung tutorial center niya, wala na rin nagpapatutor. Yung tindahan niya maliit, wala na rin po bumibili. Sabi nung missionary, kawawa naman po aking na-convert, mukhang ako pa yung dahilan na mamamatay sa gutom to. No? Ang ginawa po niya, binila niya ng kiluhan yung kanyang member na Indiano. Hindi ko yung kiluhan, barasan na yung, di ba, gusto nun yung sinasabi niya, tapos kinikilo, may bakal na sa gano'n. Yung kiluhan po, pag tumayo ka, malalaman mo kung ilang kilo ka. Yun po yung ano niya. At yung Indiano po, pumunta po sa plaza, no? Lahat po ng papatong dun sa kiluhan, magbibigay sa kanya ng 1 taka. Ano ba presyo nung dito sa atin? Ano ba pera ng mga India? Di ba maliit ang value sa atin? Yung 1 taka, yun yung ibigay. Alam niyo po, hindi lang po niya yung kanyang kinita sa loob ng isang araw. Meron po siyang 100 taka nung araw na yun. Tuwan-tuwa po yung Indiano. No? At ang sabi po ng Indiano, doon sa kanyang missionary, sabi niya, eto kung kinita ko na to, ibibigay ko sa inyo para ipatimes ko. Grabe yung Indiano, no? Sabi niya, wag na, binigay ko sa iyo para meron kang anak ko na. Pero sabi po ng Indiano, hindi ko, gusto ko yung unang-unang kita ko, nung simula nung makilala ko yung Panginoon, ibibigay ko sa Panginoon. Grabe yung no? Grabe yung Indiano. Sabi ng pastor, totoo nga, na talagang binago ng Panginoon ang tao nito. Kahit sa isang maliit na paraan, gusto niyong makilala ang Panginoon sa kanyang buhay. Kaya kung tayo, mga Pilipino, kung tayo maging conscious duty, no? Meron po akong kasama sa church, secretary po namin sa national law. Ito po siya kalaki. Yan, ito po siya kalaki. Ay dalaga. Ang problema, nagmahal. No? Nagkaroon po ng boyfriend taga-London. Alam niyo po, ginawa para ma-please, para lumiit, uminom ng slimming pills. Slimming pills. Alam niyo po, after 1 year, nagkaroon po siya ng cancer. Simula po, andito pag ginawakan niyo po yung ulo niya, masasalat po yung mga bukol ng cancer cell niya. Ayun, ginawa na siya ng Panginoon. Dahil nagkaroon ng conscious beauty. Mga kapatid, huwag mo kayong pag tumataba kayo, huwag mo ka naman kayong hindi kakain. Kumain mo kayo. Pero kaunti lang. Kaunti lang. Huwag naman, ay pastor ako, nag-reduce ako, hindi ako kumain ng 3 araw eh. Huwag mo naman gano'n. Tandaan natin, we are God's masterpiece. Isa tayo sa pinakamahalagang nilikha ng Diyos. No. Sabi po dito, pag ilan na po tayo, natatandaan niyo po ba? Nagdidibati na sila, pag ilan na naman. Sabi, we are created in God's image. No? Sabi dito, pinagpasta ng Diyos ang lahat niyang ginawa, lubos siya na siya, lumipas ang gabi. So, ang ilan na po yun? Ha? Sumunod, ang sabi po dito, you are God's child. Anak po tayo ng Diyos. Dapat alam po natin yan sa buhay natin kung tinanggap natin ang Panginoon. Ang sabi po dyan, for He chose us in Him before the creation of the world
to be holy and blameless in His sight. In love, He predestined us for adoption to sonship through Jesus Christ in accordance with His pleasure and will. Basahin po sa Tagalog, sabi na Ephesians chapter 4 verse 5, bago pa likhain ang sanlibutan ay pinili na niya tayo upang maging Kanya sa pamamagitan ng ating pagkipag-isa kay Kristo at upang tayo'y maging banal at walang kapintasan sa harap niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, pinili niya tayo upang maging anak niya sa pamamagitan ng Kristo ayon sa kanyang layunin at kalooban. Tandaan po natin ang sabi, pinili ka ng Lord. You are God's child. Alam ba natin na anak tayo ng Diyos? No? Kaya minsan hindi mahalaga yung identity sa atin kasi hindi natin alam na we are a child of God. Pag alam niyo po, pagka alam mo yung benepisyo mo, pag mayaman ang tatay mo, milyonaryo yung tatay mo, at sabihin mo, pag nawala yung parents ko, meron akong mahal. Tama po ba? Pag mayroong kabuhayan ng magulang mo, sigurado yan, pamamanaan ka, kasi anak ka ng Diyos eh. Minsan hindi natin alam gamitin yung ating karapatan. No? Meron po sumakay sa barko. Meron po isang tao na sabi niya, wala po siyang ibang pangarap sa kanyang buhay. Sa loob ng buhay na yon, na ibinigay sa kanyang Panginoon, wala siyang pangarap kundi makarating sa Amerika. Kasi naman, nung panahon na yon, ang Amerika, pag sinabi natin Amerika, nag-click sa isip natin, makakakain ako ng masarap, ano pa ba? Iniisip natin nung tayo mapunta sa Amerika. Yung Amerika noon, pag tinignan natin ay paghango sa kahirapan ng buhay. Diba? Tama po ba ako? Lahat ng mga Pilipino noon nakatingala sa Amerika. No? Meron nga missionary, nakakita ng banyan, sabi niya, in God we trust. Ako, sabi niya, napakapalad ng mga Amerikano kasi kahit sa pera nakalagay ang Diyos. In God we trust. At sabi niya, sabi niya, maghahanap ang buhay ako sa akin sa loob ng mahabang panahon at pag ako'y nakaipon ng pera, ako ay pupunta sa Amerika. No, nabubul po siya ng 10 taon. At kung makaipon na siya ng pera, sabi niya, sapat na ito para siya ay makarating sa Amerika. No? Hindi pa noon uso yung PAL, yung Cebu Pacific. No? Barko pa. No, sumakay po siya ng ano ang tawag ko sa barko? Passenger ship. Sumakay po siya ng passenger ship. No? Isang luxury ship, sumakay po siya. Pagbili niya ng ticket, sumakay po siya. At sabi niya, naisip niya, nga pala, sabi niya, ang mahal ng bilihin sa barko. No? Ang gagawin ko, bibili ako ng maraming sardinas. No? Bibili ako ng tinapay. Para baon ko para hindi na ako gagastos sa malaki dahil sabi na maghahanap ako ng trabaho pagdating ko sa Amerika. So ito na po, no? Sardinas sa umaga, sardinas sa tanghali, sardinas sa gabi. So, tinapay sa umaga, tinapay sa gabi, tinapay sa tanghali. Ang tagal ng biyahe doon, di ba? Amerika, pag nagbarko ka, ilang araw? Kapag si Brother Tony, alam nyo, dahil ang tagal sa barko ni Brother Tony, kung galing ka ng Pilipinas, ilang araw kaya yun? Linggo, no? Maaaring linggo. Sabi niya, ang hirap lumabas dito sa akin kasi pati hininga ko sardinas eh. Naamoy niya yung sardinas sa kanyang hininga. At ay sabi niya, grabe yung aking bibig. Nasusugat na sa makakain ng tinapay. Yung panghuling gabi, ang sabi po nung, nag-announce po yung kapitan. No? Sabi ng kapitan, ay bukas ng umaga, ay dadaon na tayo sa Amerika. No? At lahat, sabi na ng pasahero ng barkong ito, mamayang gabi, tayo po ay magpa-party. No? Para magpapaalaman ako dahil sa tagal ng biyahe. Ang problema po niya ito, siya po ay malapit sa kusina, yung kanyang tulungan. At lahat ng niluluto doon sa party yun ay inaamoy
Sabi niya, mukhang hindi na talaga ako makakatiis. Sabi niya, pupuntahan ko yung kapitan at sasabihin ko, Kapitan, kung maaari sana ako ay pakainin mo ng masasarap na niluto na yan. At pag ako'y nagkaroon ng trabaho sa Amerika, babayaran kita. Sa madalit sabi, pumunta ko siya sa kapitan at nakipag-bargain siya. Sabi niya, Kap, gusto ko sana makakain ng lahat ng niluluto na inaamoy ko. Sabi ko niya sa kapitan. At sabi niya, kaya lang, sabi niya, wala akong pera na. Sabi niya, kung ako'y pagbibigyan mo, kung ako'y magkakatrabaho sa Amerika, babayaran kita. Ang sabi po ng kapitan, patingin nga ng ticket mo. Pagtingin po ng ticket, including pala yung pagkain niya. Alam mo ba, sabi niya, simula mo sumakay ka sa barko dito, lahat ng kakainin mo bayad. Hindi niya tinignan yung ticket, hindi niya binasa. Yung pala lahat ng pagkain na yung kakainin niya, lahat po yung binayaran niya dun sa ticket. Pag hindi natin alam kung sino tayo sa harapan ng Diyos, maraming bagay na nasasayang that we cannot enjoy. Kasi hindi mo alam. Hindi mo alam yung benepisyo mo bilang anak ng Diyos. Pag alam mo yung benepisyo mo bilang anak ng Diyos, ma-enjoy mo yung buhay dito sa lupa. Kaya pagka hindi mo alam gamitin, naku, punong-puno ng problema ka sa buhay. Yung aking kapitbahay, may kapitbahay po ako. Ang problema po natin sa subdivision, wala po akong garahe. Hindi naman po ako pwedeng gumarahe ko sa tapat ng bahay ko dahil may katapat din yung katapat ng bahay ko, may sasakyan din. Ako po, lumayo ako, doon po ako sa gilid ng court. Kaya lang, ito po, sabi nung tapat ng court, sabi sa akin nung nakaraang araw, Pastor, yung sasakyan mo kasi nakaharang sa court. Eh, dyan ako na naglalagay ng basura, natatabi na nung sasakyan mo. Kaya yung aking basura, hindi ko nakukuha nung basurero kasi natatabi na yung sasakyan mo. Eh, pastor ako, hindi ako pwede magalit eh. Pero sabi niya, wala naman po akong karapatan dyan dahil hindi naman akin yung kasada. O sige po, sabi ko, pag dumating po yung may-ari ng sasakyan katabi ko, ipapakulong ko para. Alam niyo po, pagka hindi ka mananampalataya, pag wala kang relasyon sa Panginoon, ang dali-dali mo magalit kahit ganun lang. Kaya yung iba sa atin, inaatake, nagkakasakit dahil doon sa kapitbahay, hindi natin maintindihan na hindi naman sa mananampalataya, wala sa relasyon sa Panginoon, ikaw galit na galit. Nagkaka-high blood ka. Nagalit. Kasi hindi mo alam kung anong meron ka sa harapan ng Panginoon. Lagi mo iniisip meron kang sakit. Eh sabi ni Lord, lahat ng sakit na yan, dinala ko na doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya nga nagkasakit kasi, yung ka nainom ng malamig na tubig, galing ka sa labas. Di po ba? Lahat kasi minsan, pag hindi natin alam yung ating benepisyo bilang anak ng Diyos, maraming bagay tayong namimiss, hindi mahalaga sa atin. Wala tayong mga bagay na inahalaga. Sabi na po dito, God wants us to be son or daughter. Yun po tayo, ay gusto ng Panginoon na tayo maging anak ng Diyos. Maging anak ng Diyos na lalaki at babae. No? Hindi niya gusto kundi gustong-gusto lang. Pero hindi ito automatic na nangyayari kasi we are all born sinners and separated from Him. Napahiwalay tayo. No? Kaya nung mapahiwalay tayo, hindi na natin alam ngayon ano ba akong sa harapan ng Panginoon. Naalala ko po yung prodigal son. Sabi na, Dad, pwede ba bigay mo sa akin yung aking mana? Buhay pa nga yung tatay sa ating mga Pilipino. Klase nga, nakabuhay pa ako. Kinukuha mo na yung mana mo. Pero sabi ng dad, sige, karapatan mo yan. Binigay po sa kanya yung kanyang mana. Alam, sabi niya, lumayo po siya. Pumunta siya sa malayong lugar. Winaldas niya yung kanyang kayamanan. Hanggang siya po ay naghirap. Hanggang sa naranasan niya, kasalo
hinahalo niya na yung baboy sa pagkain. Eh na-realize niya, sabi ng ganyan, mabuti pa sa bahay namin. Yung mga katulong, yung mga alila na father ko, hindi ko makain ng ganito. Sabi niya, babalik ako sa tatay ko at sasabihin ko na ituring na lang akong alipin. Isa sa mga alipin. At sasabihin ko, patawarin mo ako, Ama, nagkamali ako, nagkasala ako. Habang iniisip niya yun, hindi ko siya pumupunta ko. Iniisip pa lang na sabi niya, babalik ako sa tatay ko, pagsisisihan ko yung ginawa ko, di ba wala na akong karapatan na maging anak. Pero hindi niya po alam, simula nung umalis siya, araw-araw inaantay siya ng kanyang tatay. No? At pagdating niya, nakita niya yung kanyang anak, sinalubong siya, niyakap siya, umiyak yung kanyang tatay. Ang sabi ng tatay, anak, simula nung umalis ka, hindi nagbago yung pagmamahal ko sa iyo. Walang nabago. I'm still waiting for you. Sipin po ninyo yun. How much more kung hindi tayo katulad ng prodigal son? How much more kung tayo nagilingkod na tapat sa Panginoon, kung tinanggap natin ang Panginoon? Kung yung anak na nagkamali, no? Tinanggapan niya ulit ang buong buo, paano pa kaya tayo na naghahanap na gusto natin mapaglingkuran ang ating Panginoon? Alam niyo po, the first thing we must do is to accept the relationship that He is offering us. Tanggapin po natin yung inaalok ng Panginoon. Gusto natin magkaroon ng relasyon sa Panginoon, tanggapin po natin. When we decide to say yes, we become a part of God's family and nothing can ever break this relationship anymore. Pag tinanggap po natin yung Panginoon sa ating buhay, mapapabilang po tayo sa pamilya ng Diyos. No? And we will be forever known as God's child. Alam niyo po, hindi ka sasabihin ng Panginoon na huwag ka na lumapit sa akin dahil makasalanan. No? Sabi, lahat na nakipag-isa kay Kristo, magkakaroon ng karapatang anak ng Diyos. Dati po, sabi ko po, lahat daw po naniniwala ng Diyos ay anak ng Diyos. Sino po yung naniniwala doon? Lahat ng mga tao, anak ng Diyos. Di ba lahat naman tayo naniniwala? Pero ang sabi ng Bible, sabi niya, lahat lamang ng tumanggap. Binigyan niya ng harapang tawagin ng anak ng Diyos. So mali pala yung paniniwala natin dati. No? Na lahat ng tao ay anak ng Diyos. Hindi po pala ganon. Sabi lahat ng tumanggap. Ang sabi po ng John chapter 1 verse 12, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. So hindi po binibigay ng Diyos yung karapatan unless na hindi mo siya tanggapin sa iyong buhay. Panghuli po, no? Ang sabi po dito, you are valuable. Napakahalaga mo sa harap ng Panginoon. Ang sabi ng Matthew chapter 6, tingnan po natin, no? Basta ninyo ang mga ibon, hindi sila nagtatanim yung umaaniman, o kaya'y nagtitipon sa kamali, ngunit pinapakain sila ng inyong Ama na nasa langit. Hindi ba't hindi kayo mahalaga kaysa sa mga ibon? Sabi ng Panginoon dito, yung ang ibon, hindi sila nagtatanim. Pero sila po ay kumakain. Sabi na, these are the words of God Himself. Isipin lang natin kung kayang alagaan ng puspusan ng Diyos sa mga ibon, ang mga bulaklak, ang mga halaman na panandalian ng ang buhay. Paano pa kaya tayo mga tao na nilikha niya? His own image at mga anak tayo ng Diyos. He definitely cares for us too. Higit sa lahat yung pagmamahal niya sa ibang bagay, yung pagmamahal niya para sa amin. Ang sabi po na conclusion, now you know who you are. Kung alam mo na yung sarili mo, kung alam mo kung sino ka sa harap ng Panginoon, panghawakan mo ito
at huwag mong bitiwan. Knowing who you are is the foundation of knowing your purpose here on earth. Pag alam mo kung sino ka, malalaman mo yung purpose ng Panginoon sa buhay mo. This is important because how we see ourselves will affect who we will become. Pag iniisip natin kung sino tayo, makaka-apekto po yan sa atin. Kung alam natin na tayo po ay mahal ng Panginoon, alam natin yung reality na identity natin, it is rooted on what God says, not based on what others say. Kahit sabihin ng tao kung sino ka, kung alam mo, kilala mo yung sarili mo, alam mo yung benepisyo mo, alam mo yung kalagayan mo sa buhay, alam mo yung relasyon mo sa Panginoon, kahit ano sabihin ng tao. No? Hindi ka masisway sa ganung kalagayan. Meron dalawang bagay na hinahanap ng tao sa kanyang buhay. Ito po yun, dito tayo magpapapasok. Number one, sabi dito, the missing piece cannot be found in this world. Meron tayong hinahanap, yung piraso ng buhay natin na di kaya natin hanapin sa mundo nito. Pangalawa, the missing piece can only be found in God. May mga bahagi ng buhay natin na hindi natin kayang makita sa mundo nito kundi sa Diyos. Even ang ating kaligtasan, we cannot found it in this world. Hindi natin kayang hanapin sa mundo nito. Marami tayong dapat matutunan sa ating buhay. Higit ka lahat yung ating relasyon sa Panginoon. Kapalain po tayo ng Panginoon sa umaga nito. Nawa po ay napagpala po tayo sa salita ng ating Panginoon.